Mga ka-Game Yard, may nakita ka na bang manok na walang buntot? Hindi naputol, hindi rin nasugatan, kundi ipinanganak na talaga, nawala. May nag-request sa video na ito mula sa isa nating ka-Game Yard na talakayin ang tungkol sa kakaibang uri ng manok na ito. Shoutout sa ka-Game Yard natin na nag-request ng topic na ito. Salamat sa idea. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ito ng mas malalim. Sa mundo ng pagmamanok, ito ay tinatawag na tokong o sa English, rumpless o tailless chicken. Pero ang tanong, ano ba talaga ito? Bloodline ba ito? O isang genetic na katangian lamang? Sa video na ito, aalamin natin ang pinagmulan, kasaysayan, at totoong paliwanag sa likod ng tukong na manok. Ano ang tukong na manok? Ang tukong na manok ay isang uri ng manok na walang buntot, walang tail feathers, at kadalasan, wala rin ang tinatawag na pygostale. Ang pygostale ay ang buto sa likod ng manok na siyang sumusuporta sa buntot. Kapag ito ay wala, hindi tutubo ang buntot. Genetics, bakit walang buntot? Ang pagiging tokong ay hindi dahil sa aksidente. Ito ay genetic trait. Ibig sabihin, ipinapasa mula sa magulang, nasa DNA ng manok. Sa madaling paliwanag, may gene na nagkokontrol ng tail development. Kapag ito ay hindi gumana ng normal, hindi mabubuo ang buntot. Pinagmulan at kasaysayan. Ang rumpless trait ay matagal nang kilala sa poultry world. Isa sa mga kilalang halimbawa nito ay ang Araucana chickens sa ibang bansa, na kilala rin sa pagiging rumpless at may kakaibang itsura. Ipinapakita nito na ang trait na ito ay hindi bago, matagal nang umiiral at lumilitaw sa iba't ibang lugar sa mundo. Tokong sa larangan ng game fowl. Sa larangan ng game fowl, may mga manok din na lumalabas na tokong. Pero mahalagang linawin, hindi ito isang bloodline, kundi isang trait o genetic variation. Ibig sabihin, pwedeng lumabas kahit sa ibang linya, hindi exclusive sa isang breed. May advantage ba ito? Ito ang madalas pinagtatalunan. May nagsasabi, mas balance daw. Mas magaan ang likod, mas mabilis kumilos. Pero may iba naman na nagsasabi, wala namang gaanong difference. Depende pa rin sa overall quality. Walang solid na ebidensya na automatic advantage ito. Mga posibleng disadvantage. Dahil wala ang buntot, maaaring maapektuhan ang balanse. Maaaring iba ang galaw. Hindi ito normal structure, kaya hindi lahat ay pinipili ito sa breeding. Bloodline ba ito o trait? Ito ang pinakaimportanteng linawin. Ang tokong ay hindi bloodline. Ito ay isang genetic trait lamang na pwedeng lumabas, mawala, o hindi lumabas. Depende sa genes ng magulang. Pwede ba ito i-breed? Oo, pwede. Pero hindi guaranteed na lalabas lagi. At kailangan maingat na seleksyon at understanding sa genetics dahil unpredictable ang resulta. Ano ang dapat tandaan? Mga ka-Game Yard, ang tukong na manok ay isang natural genetic variation, hindi bloodline. Hindi rin automatic advantage. Ito ay bahagi lamang ng diversity ng manok. Sa tingin mo, advantage ba o disadvantage ang tukong? Comment mo sa baba, pag-usapan natin. At kung may gusto pa kayong ipatapik mga ka-Game Yard, comment nyo lang din sa baba. Baka next video, ang request mo naman ang ma-feature natin. At kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like,
mag-comment ng opinion mo at mag-subscribe sa Alpha Chord Game Yard para maging updated ka lagi sa mga susunod nating upload. Salamat sa panunood at suporta ka Game Yard!